guys! Welcome to my YouTube channel! So for today's video guys, ay gagawa po tayo ng ice candy. Na ang flavor po sa ating ice candy today is mango float. So ito po ang isang set ng ating ice candy. Bali, dalawang set po talaga ang gagawin ko. Pero sa video kong ito, isang set po ang ipapakita ko para naman sa ganun, hindi na po humaba ang aking video. So ito lang naman po ang klaseng ice candy na hindi na po kailangang lutuin guys. So kung ikaw ay naka-tune in sa channel ko ngayon, tapusin niyo po ang video na ito. So ngayon, gagawa po tayo ng mango grahams ice candy. Kung baga tinatawag nila na mango float. Sa isang set guys, dahil mango float po ang flavor ng ating ice candy, so dalawang mangga na malalaki po ang ginagamit ko. So ang presyo nito ay 70 pesos. Sa 70 pesos talaga noon guys, ay makakabili ka na ng 1 kilong mangga. Pero ngayon guys, mahal talaga yung mangga, yung 70 pesos mo ay hindi na talaga abot ng 1 kilo. Dahil dalawang mangga lang po ang ginagamit ko ngayon guys, so ang ginagawa ko po dito ay hiniwa-hiwa ko po ng maliliit. Para naman sa ganun guys, sa pagtakal po natin, kahit kaunti lang po ang mangga, kahit papano guys, mayroon pa pong mga ilang piraso na mababalot po natin sa ating ice candy. Sa pagbalot po ng ating ice candy guys, tips ko lang po sa inyo, lagi nyo pong hahaluin yung ating ice candy para naman sa ganon, magiging even talaga yung ating ice candy guys, na meron talagang laman na mangga ang ating ice candy. Sa buto naman guys, huwag nyo pong kalimutan na kuskusin kasi kasama po yan sa pagbayad. Sayang naman po kung hindi po natin sisimutin yan. So eto na at tapos na ang ating mangga sa pagkakahiwa ng maliliit. So ihanda na po natin ang ating mixing bowl na dito po tayo maghahalo ng ating mga ingredients. So ang una po nating ilagay sa ating mixing bowl guys, kung saan dito po tayo maghahalo ng ating mga ingredients, syempre unahin po talaga natin yung mangga. So pagkatapos po maihalo na po natin yung mangga, isunod na po natin yung ating kondensada na malaki. Yung nagkasukat po ng 1000 ml or 1 kilo. Sa lata guys, basta pwede pa, simutin mo talaga yan guys. Wala talagang masasayang. So pagkatapos mong mailagay po ang ating kondensada, isunod na po natin ang dalawang latang evaporada guys na nagkasukat po ng 370 ml. At pagkatapos pong mailagay po ang dalawang latang evaporated milk, isunod na po natin ang ating crushed grahams. Hindi po magiging kompleto po ang ating mango float kung wala po tayong crushed grahams. Alam nyo ba guys, na sa lahat ng flavors na nagawa ko sa aking pag-a-ice candy, ito talaga ang mango float ang pinakagusto ng aking mga suki. So ito talaga ang nire-request na aking mga suki guys. Sabi nga nila guys, masarap daw lahat ng flavors na nagawa kong ice candy. Pero ito talaga ang pinaka-the best para sa kanila. So ayan na, naihalo na po natin ang ating crushed grahams. So sunod na po nating ilagay ang ating asukal na puti. 1 kilong asukal na puti po talaga ang ating ilalagay pag mag-a-ice candy po tayo. So ayan na guys, naihalo na po natin. So ang susunod po natin gagawin ay mekos-mekos na po natin. Hahaluin po natin ng maigi hanggang sa ma-dissolve po ang ating asukal na nilagay po natin sa ating mixing bowl. At pagkatapos na po natin maihalo guys na magiging pantay na po ang kulay niya sa ating pagkakahalo, ililipat na po natin sa ibang lalagyan. Bali dito po tayo mag-a-add ng tubig for the final. So ulitin ko lang guys ha, hindi po niluluto ang ating ice candy. So ayan na guys, mag-a-add na po tayo ng tubig. So maglalagay po ako ng 2 pitchel na tubig na ang sukat po sa isang pitchel guys, kung nalilito po kayo, ay 2 litro. Step by step lang po ang paglalagay ng tubig guys para naman po maihalo maigi at ma-dissolve yung ating asukal. So ayan na guys, isunod na po natin ang ating pangalawang pitchel na tubig. Pero kung nalilito po talaga kayo sa pitchel na sinasabi ko guys, pwede nyo naman po talagang isukat sa litro. So 4 na litro talagang tubig ang ilagay po natin sa isang set. Pagkatapos po natin maihalo ang lahat ng ingredients, huwag niyo pong kalimutan na maglagay po tayo ng kaunting asin. Pasensya na kung hindi ko po na-videohan, akala ko
on na po ang video ko. So eto na, simulan na po natin. So meron po akong baso na sukatan po kung gaano po kahaba ang ating ice candy. So ang sukat nga pala sa ating baso guys ay 4 inches. So hanggang 4 inches lang po ang ating pagtatakal sa ating ice candy. Para naman sa ganun ay makukuha po natin yung target na 150 pieces sa isang batch. Ang sukat nga pala sa ating plastic guys na ginagamit ay 1 1/2 by 10 po ang ating gagamitin sa ating ice candy. Ang benta ko nga pala dito guys ay 5 piso. So ito lang naman po ang presyo na patok po talaga sa masa na kahit bata, matanda o kahit anong age po ay makaka-afford talaga sa aking ice candy. At hindi lang yan guys, pati sa lasa guys ay pumatok talaga sa masa at nagugustuhan po talaga ng aking mga suki. Matagal na po talaga akong gumagawa ng ice candy guys. Magna 9 years na po talaga siya. Pangarap po kasi guys na kung gagawa po ako ng ice candy, ayoko po yung niluluto para hindi po ako mahahassle. Kaya nag-invento po talaga ako ng sarili kong recipe sa ice candy at hindi ko talaga in-expect na magkiklik talaga ang business ko. At kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking channel at nagustuhan mo ang aking video, pindutin mo muna yung subscribe button and hit notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking i-upload. At kung ikaw ay may mga katanungan, huwag niyo pong kalimutan na mag-iwan po kayo ng comment sa baba. So ayan na guys, tapos na at naibilang po natin ang ating ice candy sa 152 pieces. So dito na po nagtatapos ang aking video. So that's it for today's video. Thank you for watching.